Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw ay patuloy po ninyo akong samahan upang pag-aralan at pagnilay-nilayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako ngayong araw sa binigay mong panibagong buhay sa akin. Papasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo po sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa at magagawa pa. Naway tulungan mo po akong alisin ang mga bagay na hindi nakakapagpalugod sa iyong kalooban. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom at knowledge upang patuloy ko pong maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan mo po akong maisabuhay ko ito. Nililift up ko din po yung family ko, na ingatan mo po palagi sila, pati po ako, Lord, ingatan mo po palagi ako. Ang mga mahal ko po sa buhay, ingatan niyo po palagi sila, ilayo niyo po kami sa lahat ng kapamakan at sa mga temptation na nasa paligid po namin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa ating lahat at ngayong araw ng linggo, ang topic natin ngayon ay Armor of God Prayer. At ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay Ephesians chapter 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. O sa Tagalog naman, Efeso Kapitulo 6, Verso 18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at magsumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Napakahalaga talaga, napaka-crucial ng ginagampanan ng prayer sa ating buhay dahil sa pamamagitan ng panalangin, dyan tayo kumukonekta sa Diyos at sa mga godly spirit. Para sa unang katotohanan po natin ngayong araw ay prayer shakes the heavenly realms. Kapag tayo nananalangin, hindi lang sa mundo ito may epekto, o hindi lang sa mundo ang pakinabang nito, kundi maging sa heavenly realms o sa langit, dahil para na rin natin kinakalampag at kinakatok ang langit at niyayanig ito kapag tayo ay nananalangin. Sa pangalawang katotohanan naman po natin ay prayer makes the angels busy. Kapag nananalangin tayo, hindi dapat sa anghel, walang iba kundi sa Diyos lamang. Tapos minsan sinasagot tayo ng Diyos, sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin sa pamamagitan ng mga anghel. Dahil kung mapapansin natin, maraming pagkakataon sa ating buhay, gumagamit ang Diyos ng ibang tao o kinakasangkapan niya ang ibang tao upang tuparin ang ating mga panalangin sa Kanya, o upang i-grant ang ating mga panalangin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon tao ang ginagamit ng Diyos, minsan ay gumagamit na rin siya ng mga anghel. At sa huling katotohanan naman po natin ngayong araw, prayer brings our battles in God's court. Pag sinabing God's court, Korte Suprema ng Panginoon, yung purpose ng prayer natin hindi lang para maapektuhan lang yung mundo o earthly realms at ang heavenly realms. Ang panalangin ay kumbaga dinadala natin ang ating sitwasyon sa hukuman ng Diyos. Yun nga, God's court or hukuman. Dahil kapag sa Diyos natin sinurrender lahat ng ating panalangin o yung mga nangyayari sa atin sa araw-araw, hinahayaan natin ang will ng Panginoon ang masunod. Dahil kapag Diyos na ang nagdesisyon, walang makakapagbabago ng desisyon ng Diyos. Wala kahit sino. At yun lamang po para sa teachings natin ngayong araw, at pupunta naman po tayo sa ating application.
Unang-una po sa ating application, approach the throne of God where final decisions are made. Lumapit tayo sa trono ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin dahil binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos na lumapit sa kanyang trono. Direkta tayong lumapit sa Panginoon. Huwag na natin ito idaan sa mga anghel, sa mga pare o pastor o kung sino man, dahil ang mediator natin o tagapamagitan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Patuloy lang tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. Dahil kapag pinagdesisyonan na ng Diyos ang mga sinurrender natin sa kanyang mga sitwasyon natin dito sa lupa, dahil kapag pinagdesisyonan na ng Diyos iyan sa langit, wala na makakapagpabago nun sa lupa. Kung ano sabihin ng Diyos sa langit, yun ang magaganap sa lupa at walang makakapigil nun kahit pa si Satanas. Kumbaga, Diyos lang, walang makakapantay sa Diyos o makakaikot pa sa Diyos. Sa pangalawa naman po sa ating application, appeal on behalf of the Lord's people. Ipanalangin po natin yung mga kapwa natin mananampalataya. Ipanalangin natin yung mga leaders ng ating mga churches, yung mga namumuna sa mga churches natin. Ipanalangin din natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, at mga misyonaryo dahil parang sila yung ginagawang kasangkapan ng ating Panginoon upang mas lalo pa nating maunawaan at maintindihan ang kanyang mga salita. Panalangin po natin yung mga taong iyan dahil kumbaga tinawag yan ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Sa huling application naman po natin, ask without ceasing, using all kinds of prayers. Pag sinabing ceasing, hindi pagtigil o walang patid. Patuloy lang tayong manalangin tayo ng walang patid. Lahat ng klaseng panalangin, worship, pagpupuri, pasasalamat, paghingi ng tawad, pagsisisi o prayer request o at iba pa. May epekto lahat ng panalangin natin dito sa mundo o maging sa langit. Dahil bawat buka ng bibig natin dahil bawat sinasambit na ating mga bibig na galing sa ating puso ay pinakikinggan niya ng Diyos. Hindi bingi ng Diyos para hindi yan pakinggan. Basta alam niyang galing yan sa puso, sincere tayong manalangin sa Kanya, pakikinggan niya tayo. Manalangin tayo ng walang tigil. At yun lamang po para sa ating daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Naway may natutunan tayong lahat. At para po tapusin yung ating devotion ngayong araw, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na patuloy mo po akong ginagabayan sa araw-araw. Patuloy mo po akong binibigyan ng pagkakataon upang mabuhay, upang maunawaan palalo ang iyong mga salita. Lord, papasalamat po ako sa mga blessings na binibigay niyo sa akin sa araw-araw. Higit pa sa aking hinihiling ang iyong binibigay dahil alam kong yun yung will mo para sa akin. At Lord, humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanang aking nagagawa. Lubusan ko po yung pinagsisisihan. Naway tulungan mo po akong mailayo sa tukso. Tulungan mo po akong malabanan ko ang tukso at mga temptation at na nakapaligid po sa akin. Naway alisin mo po ako sa anumang kapahamakan na bumabalot po sa akin. Ikaw na po ang manguna sa akin. Naway yung will mo po ang masunod. At pinapipray ko po yung girlfriend ko at yung family niya na sana'y gabayan niyo po sila palagi. Sana po walang magkakasakit, naging healthy lang po lagi. Puspusin niyo po sila ng biyaya. Maging yung family ko po, nililay ko po din po sa inyo. Naway puspusin niyo po kami na maraming biyaya. Wala po sana magkakasakit. Pinapipray ko din po yung mga si Bishop, sila Pastora na palaging nagpipreach po ng iyong mga salita dahil sa kanila po mas naiintindihan ko po ang iyong mga salita, mas naipapaunawa po nila sa akin yung mga salita mo. Naway gabayan niyo po sila palagi, layo niyo po sila sa lahat ng kapahamakan at ang
iba pa pong staff ng church, ng CLCC, lahat po ng mga tao doon, mga estudyante, mga namumuno, gabayan niyo po sila palagi. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At maraming salamat po. Salamat po.